Tuwing sinusubukan niyang lumabas ng bahay, lagi siyang nahahadlangan ng isang pader ng hangin. Hanggang sa makailang ulit na niyang sinubukan. Doon lamang niya napagtanto na isa na lamang siyang nalalabing kaluluwa. Ang dating pamilyar na bahay ay hindi na lamang kanya. Mga bagong nangungupahan ay dumarating at umaalis. Bagaman hindi siya nakikita, nararamdaman pa rin nila ang kanyang presensya. Dating sakit, akala niya noon, mananatili siyang nakulong magpakailanman sa isang sulok na walang may pakialam. Hanggang sa araw na ito, isang batang lalaki na kaedad niya ang lumipat sa bahay. Katulad ng ibang nangungupahan, ang unang nakapansin sa dalaga ay ang alagang hayop sa bahay. Ngunit habang nag-aalis ng sapatos ang binatilyo, aksidente niyang natuklasan ang lihim na kompartimento sa aparador. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang pulang album ng larawan. Ang unang pahina ay may pangalan ng dalaga. Ang mga dilaw na larawan ay halatang mula pa noong matagal na panahon. Hindi niya namalayan, naabot na niya ang bahagi kung saan lumaki ang dalaga. Nakatira ka ba rito dati? Ngunit sa likod ng album, ay wala nang nakadikit na larawan. Habang ibinabalik niya sa nakaraang pahina, bigla na lang sumara ang album ng larawan. Hindi alam ng binatilyo, na si Xiaoyu ang may gawa nito. Akala lang niya may kakaiba sa album. Habang binubuklat, tahimik na nahulog sa sahig ang isang singsing. Kinabukasan, nang bumangon ang binatilyo para pumasok, may matalim na hapdi sa ilalim ng paa. At doon niya nakita ang singsing. Ang batong nasa ibabaw ay tila may taglay na mahika, na parang humihila sa kanya. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Wow, hindi ba ito ang singsing ko? What? Hindi makapaniwala ang binatilyo. Akala niya ay isang guni-guni lang. Nang muli niyang isuot ang singsing. Diyos ko, nakikita mo ba ako? Nakikita mo talaga, dahil sa kakaibang karanasang ito. Hindi niya napigil ang mapasinghap, ngunit nang maisuot niyang muli ang singsing, muling lumitaw ang dalaga. Pwede bang tigilan mo na yan? Walang modo. Hindi. Kinuha ng binatilyo ang album. Upang tiyaking ang dalagang nakita niya kanina ay si Xiaoyu sa larawan. At sa oras ding iyon, ang singsing ay dahan-daang lumulutang sa ere. Nang matiyak niyang wala itong masamang hangarin, sinubukan niya itong muling isuot. Sige. Pakiusap o wag mo nang tanggalin ito. Nakikiusap ako. Ipinakilala ni Xiaoyu ang sarili. Ang taos-pusong tingin niya ay nagpakumbinsi sa binatilyo na hindi siya masamang tao. Ngunit ang isang dalagang hindi nakikita ng iba ay biglang naging kasama niya sa bahay. At si Allen naman, ay kinailangan ng mahabang panahon, bago tuluyang matanggap ito, kaya, wala ka na pala. Paano ka nakabalik dito? Nagsimulang alalahanin ni Xiaoyu, na noong araw na iyon, pumunta siya sa museo, at aksidenteng nakita ang isang magandang singsing. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at maingat na tiningnan. Bigla namang dumating ang tagapamahala, automatiko niyang itinago ang singsing sa kamay, at nagsinungaling na siya'y naligaw, at aksidenteng napunta sa maling lugar. Pagkaalis niya sa museo, sa kanya napagtanto, na nasa kamay pa rin niya ang singsing. Habang iniisip kung paano ito ibabalik, isang kotse ang nawalan ng kontrol, at diretso siyang binangga. O Diyos ko, pagkatapos ay nagising na lang ako sa loob ng silid. O ngayon, ito na ang kwarto nating dalawa. Ni siya mismo, ay hindi rin sigurado kung ano talaga ang nangyari. Ang natatandaan lang niya, ay para bang naipit siya sa loob ng bahay, at hindi makalabas, at walang sino mang makakita sa kanya. Tanging kapag talagang nag-concentrate siya, saka lang siya makakagalaw ng mga bagay. Kaya tinanggap mo na lang ang lahat. Sa sandaling ito, tinawag siya ng nanay ni Allen, at pinagmamadali siyang pumasok sa eskwela. Wala siyang nagawa kundi habarin ang singsing. Iniisip na babalikan na lang mamaya, ang usapin tungkol sa pakikisama sa multo mula isang siglo na ang nakalipas. Pagdating sa bagong paaralan, agad siyang nilapitan ng isang babaeng Asyano. Diretso ang sinabi ng dalaga, na maaaring kinapitan siya ng isang ligaw na kaluluwa. Kung kailangan mo ng tulong, pwede mo akong lapitan kahit kailan. Maayos lang ako. Ang lolo ko lang ang nagbebenta ng mga aklat tungkol sa kababalaghan sa buong bayan. At isa rin akong vlogger tungkol sa paranormal na phenomena. Sa palagay ni Allen, akala ni Allen, nilalandi lang siya. Pagkatapos magpalitan ng contact info, agad siyang nagmamadaling umuwi. Nag-alinlangan siya sandali, pero isinuot niya ulit ang singsing. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lumitaw si Xiaoyu. Akala niya'y makakahinga na siya ng maluwag. Ngunit bigla na lang, tahimik na tahimik, lumabas si Xiaoyu mula sa loob ng aparador. Aba, bakit andito ka pa rin? Oo, nandito lang talaga ako simulat sa pool. Napilitan si Allen na aminin, na siya nga ay ginugulo ng isang multo. Pero siya'y isang ordinaryong binatilyo lang, na nais lang mamuhay ng normal. Kaya nagkasundo sila ni Xiaoyu, kung pwedeng magpanggap na parang hindi sila nagkakilala.
at ibalik ang lahat sa dati bago pa man matagpuan ang singsing. Tumang-ayon si Xiaoyu sa salita, pero matapos ang mahigit 100 taon ng kalungkutan, paano niya palalagpasin ang ganitong pagkakataon? Kakakatanggal pa lang ni Allen ng singsing. Naroon na agad siya sa tabi, at sinimulang paglaruan ang upuan. Anong ginagawa mo? Sino ang magandang babaeng ito? Si Mei Mei, na-stop ng mahigit 1 siglo. Hindi man lang siya nakalapit sa mundo sa labas, lalo na sa mga pop singer. Pero nang malaman niyang isa itong music hero, tuwang-tuwa si Xiaoyu, dahil mahilig din siya sa musika noong nabubuhay pa siya. At nakapasok pa nga siya sa isang paaralang pangmusika. At ang paaralang pinapasukan ni Allen ngayon, ay iyon ding eskwelahan. Ngunit dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, halos hindi na muling humawak si Allen ng instrumento. Bakit naman? Kasi, ikaw, pwede ba? Tigilan mo nang ilipat-lipat ang silya. Nakakatakot yan. May mga assignment pa akong kailangang tapusin. Salamat. Pero pagdating ng tanghalian, si Xiaoyu, na laging makulit, ay palihim na kumuha ng shaker ng asin sa likod ng nanay. Kinuha niya ito. Asin, mas mabuting bawasan ito para sa kalusugan. Wala nang nagawa si Allen kundi mapabuntong hininga, at napilitan siyang muling tawagin si Xiaoyu, at makipagkasundo sa kanya. Pwede niyang isuot ang singsing, pero sa isang kondisyon, huwag istorbohin si mama. Dahil hindi niya matatanggap na may multong 100 taon na nakatira sa bahay. Tumango si Xiaoyu bilang pagsang-ayon. Ngunit mula sa sinabi ni Allen, nalaman niya ang isang katotohanang hindi niya matanggap. Sino ang sinasabi mong multo mula 100 taon na ang nakalipas? Akala niya noon, na mahigit 20 taon lang siyang nakulong. Hindi niya akalaing lumipas na pala ang 1 buong siglo. Habang siya'y nagmumuni-muni, iniisip kung gaano karaming bagay ang kanyang hindi naabutan. Sa hindi inaasahang sandali, naipasok niya ang kamay niya sa labas ng bintana. Paulit-ulit na sinubukan ni Xiaoyu, at nakasigurong nawala na talaga. Ang hadlang na pumipigil sa kanya. Ang singsing pala ang dahilan. Hindi bahay ang gumapos sa akin, kundi ang singsing na ito. Kung nasaan ang singsing, makakapunta rin ako roon. At muli kong nalanghap ang sariwang hangin. Tuwang-tuwa si Xiaoyu na parang batang sabik. Hiniling niya kay Allen, na isama siya sa pag-iikot sa iba't ibang lugar. Wala nang nagawa si Allen. Pero ngumiti na lang siya at pumayag. Isinama ang kanyang bagong kasama sa bahay, upang maranasan ang bagong mundo. Ang pananamit ng mga tao sa lansangan, at ang makabagong teknolohiya, labis na ikinagulat ni Xiaoyu. Sa pamamagitan ng internet, lalo pa siyang may natutunan. Sa mahigit 100 taon na lumipas, lubos nang nagbago ang mundo. Pagsapit ng gabi, hindi napigilan ni Xiaoyu na mamangha habang nakatanaw sa bintana. Pangarap niya noon na maging isang piloto. Ngunit ngayon naipit siya rito. Minsan ay hindi man lang siya nakasakay ng eroplano. Pinakalma siya ni Allen, na kung nabubuhay pa siya ngayon, malamang ay isa na siyang mahusay na piloto. Pero isa akong babae. Gaano ba karami ang babaeng piloto? Si Amelia Earhart, isa siya sa kakaunting halimbawa, bukod sa kanya. Sigurado akong kaya mo ring maging katulad niya. Dahil ang mga kababaihan ng makabagong panahon, ay hindi na ginagapos ng kasarian. Habang nag-uusap sila, nararamdaman ni Allen, na tila naroon talaga si Xiaoyu sa tabi niya. At habang nagiging mas malapit ang kanilang samahan, agad na naghanap si Allen ng palusot. Sabi niya kailangan niyang gumising ng maaga para pumasok bukas, upang matakasan ang nakakahiyang sitwasyon. Ngunit nang marinig ito ni Xiaoyu, pakiusap siya na sumama rin sa paaralan. Dahil iyon ay bahagi ng kanyang nakaraan. Gusto rin niyang makita kung paano ito nagbago. Wala nang nagawa si Allen kundi sumang-ayon. Sakto namang Halloween noong araw na iyon. Lahat ng kaklase ay nagbihis na parang mga multo't halimaw. Ngunit si Allen lang ang totoong may kasamang multo sa eskwela. Ngunit sa gitna ng daan, bigla siyang hinarang ni Kaini. Bagaman hindi niya nakikita si Xiaoyu, pakiramdam niya may presensyang kakaiba sa tabi ni Allen. Agad na pamwesto si Allen upang harangan si Xiaoyu, at muntik nang alisin ang singsing. Ngunit napansin ito ni Kaini, at agad niya itong tinutukan. Dahil napansin niya, na hindi ito ordinaryong singsing. Pag-uwi nila, totoo nga, nakita niya ito sa isang sinaunang aklat. Natuklasan niya ang pinagmulan nito. Isa itong kayamanang mula sa isang paraon ng Ehipto. Ngunit wala itong taglay na mahika. Bagkus, ito ay may kasamang sumpa, upang hindi mawalay sa kanyang kasintahan. Isinumpa ng punong pari ang sinumang may hawak ng singsing, na kapag pinaghiwalay ang dalawang singsing, agad silang mababalot ng kamalasan, at magiging kaluluwang ligaw, na walang hanggang pag-alagala sa mundo. Pero simple lang ang paraan upang basagin ang sumpa. Kailangan lamang na pagsamahin muli ang dalawang singsing na iyon. Habang dumaraan si Allen sa silid ng musika, nasulyapan niya si Xiaoyu. Malungkot na hinaplos ni Xiaoyu ang mga pyesa ng piano.
Nauunawaan ni Allen na matagal nang nag-iisa ang dalagang ito. Marahil ang tanging makakapagpasaya sa kanya ngayon ay ang musika. Umupo si Allen sa tabi ni Xiaoyu at tinugtog ang gitara na matagal na niyang hindi hinawakan. Ang tunog ng dalawa nilang instrumento ay nagtagpo at umalingaw-ngaw at lumikha ng isang napakagandang himig. Hindi pa rin magkamayaw si Xiaoyu at sinabi niyang ang araw na ito ang pinakamasayang araw sa halos isang siglo. Si Allen din ay nadala sa damdamin ng sandali at nagpas siyang gawing mas makabuluhan pa ang gabing iyon. Dinala niya si Xiaoyu. Pumunta sila sa makislap at maliwanag na New York. Tumawid sila sa mga eskinita at pumasok sa isang masayang kasiyahan. Punong-puno ito ng tawanan at kasayahan. Si Xiaoyu man ay hindi napigil ang mahulog sa saya ng sandali. Ito ang tinatawag na Gatsby Party. Nagustuhan mo ba? Sobrang gusto ko. Hindi malaman kung bakit, ngunit sa oras na ito, ay tila maaaring mahawakan si Xiaoyu ng mga tao. Pareho silang naguluhan sa una, ngunit agad, ay nagyakapan ng masigla at masaya. Ibig sabihin nito, si Xiaoyu ay parang isang tunay na tao, at tunay na nasiyahan sa sayawan. Sa himig ng malambing na jazz music, nagpalit sila ng mga retro style na kasuotan. Sabay na lumabas sa entablado. Medyo magulo at nakakatuwa, ngunit natapos nila ang unang awkward na sayaw sa isang siglo. Sa tindi ng emosyon, lalo silang nagkadikit, sa gitna ng kumukutitap na mga ilaw. Magkasama nilang ninamnam ang isang gabi ng pag-iibigan. Isang gabi ng puro romansa. Kinabukasan ng umaga, nagmadaling lumapit si Kaini, at tinawag si Allen papunta sa tindahan. Ibinahagi ni Kaini kay Allen ang sumpa tungkol sa singsing, at ipinaliwanag ang lahat ng kanyang natuklasan. At nalaman na rin niya, kung nasaan ang isa pang singsing. Ito ay kasalukuyang nasa isang museo sa New York. Ngunit may isang hindi magandang balita. Sa isang auction bukas, ibinebenta ang singsing na iyon nang hindi isinasa publiko ang mamimili. At ito na ang huling pagkakataon para maibalik ito. Pero kapag naibalik na ang singsing, anong mangyayari sa kaluluwa? Hindi ko alam, pero marahil mapapalaya rin ang kaluluwa. Tama. Makakabalik siya sa kung saan siya nararapat. Parang, tuluyang maglalaho na ang kanyang espiritu. Ang mga multo ay hindi dapat nananatili sa mundo. Matagal na silang dapat pumanaw. Kung hindi sila maglalaho, mananatili silang nakakulong dito magpakailanman. Hindi natin alam kung gaano katagal. At palaging magiging mag-isa hanggang sa walang hanggan. Naghalo-halo ang damdamin sa puso ni Allen. Matagal na siyang may nararamdaman para kay Xiaoyu. Ngunit ayaw din naman niyang maging mag-isa si Xiaoyu habang buhay na nakagapos dito. Sa huli, nagpasya siya na huwag ipaalam kay Xiaoyu ang totoo. Ngunit sa cellphone ni Xiaoyu, nakita ni Xiaoyu ang mensahe mula kay Kaini. Sumali ka ba sa auction? Umalis na ba ang multo? Nag-atubili si Allen saglit, ngunit sa huli, ang tungkol sa singsing. Ipinagtapat niya ng buo kay Xiaoyu. Nang malaman ni Xiaoyu na pwede na pala siyang makalaya, ngunit sadyang itinago ito ni Allen. Naramdaman niyang niloko siya. Matagal mo na palang alam, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko lang talaga gustong. Ayokong mawala ka. Ayokong magbago ang lahat. Akala ko ayaw mo rin. Bakit hindi mo ito pinaalam at pinag-usapan natin? Kaya ako'y mananatiling nakulong dito magpakailanman. Lahat ng ito, kasalanan mo. Habang pinagmamasdan ang hysterical na si Xiaoyu, doon lang napagtanto ni Allen kung gaano siya naging makitid ang isip. Hindi niya kailanman inisip ang kapakanan ni Xiaoyu, kundi sariling damdamin lang ang kanyang pinanghawakan. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Kaya't inalis na lang niya ang singsing upang pareho silang magkalma. Samantala, si Kaini, na hindi nakatanggap ng sagot mula kay Allen, ay nagpunta mag-isa sa silid ng musika. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang mga tumutugtog na pyesa ng piano. Tahimik siyang lumapit sa tabi at isinuot ang singsing na naiwan ni Allen. Ngunit sa halip na magulat sa biglang paglitaw ni Xiaoyu, ay nakipag-usap ito sa kanya na parang matagal nang magkaibigan. Pinahayag ni Xiaoyu na si Allen ay matagal nang nag-iisa at malungkot, at ang pagdating niya ang kumuno sa kakulangang iyon. Kaya niya nagawang gumawa ng maling desisyon. Samantala, si Allen rin ay napagtanto na kailangang magpatuloy ang buhay at hindi dapat manatiling nakakulong sa nakaraan. Nagpasya siyang gumawa ng paraan upang itama ang kanyang pagkakamali. Tinawagan niya ang museo at nagsinungaling. At mula roon, nakuha niya ang mahalagang impormasyon. Ang singsing ay nasa museo pa rin, at bukas pa ito ipapadala. Agad siyang bumalik sa paaralan, at taos-pusong humingi ng tawad kay Xiaoyu. Tinanggap naman ni Xiaoyu ang kanyang paghingi ng tawad. Tigil na ang pagiging cheesy niyo. Uy, aalis na ang huling biyahe. Sa tulong ni Kaini, nagmaneho sila patungong New York, kasama ang maltong si Xiaoyu. Ang mga security system ay parang walang silbi. Agad nilang nahanap ang ikalawang singsing.
na nangangahulugang dumating na ang oras ng pamamaalam. Napuno ng luha ang kanilang mga mata. Hindi napigil ang maluha, matapos ang emosyonal na pamamaalam. Inalis ni Allen ang singsing, at pinanood si Xiaoyu habang unti-unting naglalaho. Pamatak na lang ang kanyang mga luha, hindi niya napigilan. Kasabay ng isang matinding liwanag, si Xiaoyu ay bumalik sa nakaraan. Bago pa man dumating ang gwardya, naibalik na niya ang singsing sa kinalalagyan nito. Habang siya'y lumalabas ng museo, ang kotse ay dumaan lang sa tabi niya. Ang lahat ng nangyari noon ay tila isa lamang panaginip. Tanging si Allen, na bumalik sa bahay, ay patuloy pa ring nagbabalik tanaw sa mahiwagang kwento nilang dalawa.